Welcome to Mathematics 3, Quarter 4, Week 3 and 4. Para sa mga layunin, pagkatapos ng module na ito, inaasahang nagagawa mo ang mga sumusunod. Maipakita at mailarawan ang paglutas ng mga routine at non-routine na suliranin ng mga karaniwang unit ng panukat. Mathematics 3, MELCS -4B-39 to 40. Malutas ang mga routine at non-routine na suliranin ng mga karaniwang unit ng panukat gamit ang Polya's 4-step process. At ang aralin natin ay pagpapakita, paglalarawan, at paglutas ng routine at non-routine na suliranin na pagsasalin ng mga karaniwang unit ng panukat gaya ng metro, kilogramo, at litro. Para magabayan tayo sa pagsasalin, narito ang pagsasalin ng unit ng metro patungo sa sentimetro, kilogramo patungo sa gramo, at litro patungo sa mililitro. So ang isang metro ay may katumbas na 100 sentimetro at ang isang kilogramo ay may katumbas na 1,000 gramo at ang isang litro ay may katumbas na 1,000 mililitro. Or 1 meter is equal to 100 centimeters. 1 kilogram is equal to 1,000 grams. 1 liter is equal to 1,000 milliliters. So para sa unang gawain, isulat ang katumbas na sukat sa bawat bilang. Tandaan lamang natin, ang 1 meter ay katumbas ng 100 centimeter, 1 liter ay 1,000 milliliter, 1 kilogram is 1,000 grams. Okay, para sa unang bilang, ang 7 meter is equal to blank centimeter. So automatically, may isip natin kaagad, based dyan sa pagsasalin, ang 7 meter is equal to 700 centimeter. Pero ipakita natin ang solusyon. So 7 meter times 100 centimeter over 1 meter. So dahil ang katumbas ng 1 meter ay 100 centimeter, kaya ito ay 100 centimeter over 1 meter. So hindi natin pwede i-multiply ang 7 meter times 100 centimeter dahil ito ay mayroong magkaibang unit symbol. So ang gagawin ay i-cancel ang magkaparehong unit symbol na meter. Ayan, so para pwede na nating i-multiply ang 7 times 100 centimeter. Ito ay magiging 700 centimeter over 1. So that is 700 centimeter divided by 1 equals 700 centimeter. So ang sagot sa number 1 ay 700 centimeters. 7 meter is equal to 700 centimeters. Next, sa ikalawang bilang ay 6,000 grams minus 2,000 grams equals blank kilograms. So automatically, may isip natin na 6,000 grams minus 2,000 grams equals 4,000 grams. So ang katumbas ng 4,000 grams ay 4 kilogram. So tingnan natin ang pagsasalin or ang solusyon. 4,000 grams times 1 kilogram over 1,000 grams. Dahil ang katumbas ng 1 kilogram ay 1,000 grams. So again, ika-cancel natin ang unit symbol na gramo para ma-multiply natin ang 4,000 times 1 kilogram. So yan ay magiging 4,000 kilogram over 1,000. So that is 4,000 kilograms divided by 1,000 equals 4 kilograms. Kaya ang sagot sa number 2 ay 4. Okay, kayo naman ang sasagot sa ikatlo, ikaapat at ikalimang bilang. Sundan lamang ang prosesong ginawa sa number 1 and 2. At huwag kalimutan ang katumbas na bilang o measurement ng 1 meter, 1 liter at 1 kilogram.
Okay, kung hindi pa rin alam kung paano sagutan at nakalimutan, balikan lamang yung process sa number 1 and 2. At kayo ay merong 3 minuto para sagutan iyan. So, balikan nyo lang yan at sagutan mamaya at dumako na tayo sa susunod. Pero kung kayo ay tapos na kaagad at nagkaroon kayo ng mental calculation, ang sagot dyan ay number 3 ay 4, number 4 ay 2, at number 5 ay 9,000. Alright, so let's see about Polya's 4-step process. Paano ba ito isinasagawa? So para sa first step or sa unang hakbang, unawain ang sitwasyon or understand the problem. Ano ang itinatanong sa suliranin? So mahalaga na alamin mo yan at alamin mo rin ang mga nakalahad na datos. Ano-ano ba ang datos na inilahad? At ang ikalawang hakbang ay mag-isip ng plano or devise a plan. So unang-una mong gagawin at aalamin dapat alam mo kung anong operasyong gagamitin or the operations. What are the operations that you are going to use? Like addition, subtraction, multiplication, and division. At syempre, mahalaga din na maisulat mo ang pamilang na pangungusap. Ano ang pamilang na pangungusap ng suliranin? At ang ikatlong hakbang ay isakatuparan ang iyong plano. So kapag naisulat mo na ang pamilang na pangungusap or number sentence, now you are ready to solve. Ang unang gagawin ay isagawa ang solusyon gamit ang operation na gagamitin or ang operasyong angkop na gagamitin. At ang ikaapat na hakbang ay balikan mong muli kung tama ba ang iyong sagot para masigurado mo kung tama ang nakuhang sagot at may angkop na label. Subukan nating maglutas ng isang suliranin dito or mag-solve ng problem. So, ang problem is, si Jen ay bumili ng 20.5 metro ng lubid na gagamitin sa darating na Math Olympics or Olympics. Ilang sentimetrong lubid ang matitira kay Jen kung ang kailangan lang niya ay 1,800 sentimetrong lubid para sa Math Olympics. Ayan. So, alamin natin kung paano yan isosolve. Siyempre, gagamitin natin ang Polya's 4-step process. Okay, para sa unang hakbang, unawain ang sitwasyon. So, alamin natin kung ano ang itinatanong sa suliranin. Ayan, ilang sentimetrong lubid ang matitira kay Jen kung ang kailangan lang niya ay 1,800 sentimetrong lubid para sa Math Olympics. At alamin natin ang mga datos or isulat natin ang mga datos na inilahad. So, ang mga datos ay 20.5 metro ng lubid at 1,800 sentimetrong lubid. Okay, ang susunod na hakbang ay mag-isip ng plano mula dun sa nakalahad na datos at sa itinatanong sa suliranin. Ayan. So, alamin natin naman kung ano ang operation na gagamitin. Ano kayang operation ang gagamitin dyan or operasyong gagamitin? So, para sa akin, dalawa ang gagamitan nating operasyon. Ito ay subtraction and multiplication. Pagbabawas or subtraction or pagpaparami o multiplication. Ngayon, isusulat na natin ang pamilang na pangungusap or number sentence. Ano nga ba ang pamilang na pangungusap ng suliranin? So kung isusulat natin ito ay 20.5 meter minus 1,800 centimeter equals n. So dahil magkaiba ang unit symbol, ito ay metro at sentimetro, kailangan muna nating isalin ang metro patungo sa sentimetro para ma-minus natin ang 1,800 centimeter. So, narito ang table about sa pagsasalin, ang metro at ang katumbas sa sentimetro. So, ang isang metro ay 100 centimetro, ang 20 metro ay 2,000 centimetro, at ang half meter or kalahating metro ay 50 centimetro. Ngayon, isagawa na natin ang solusyon gamit ang operasyong gagamitin natin. So, ang solusyon dyan ay 20.5 meters minus 1,800 centimeters equals n. Susundan lang natin yung number sentence at alamin natin ang katumbas na sentimetro ng 20 meter ay 2,000 centimetro
At ang katumbas naman ng half meter ay 1/2 metro equals 50 centimetro. Kaya yan ay may kabuang 2,050 centimeter minus 1,800 centimeter equals N. So ano ba ang katumbas? Ano ba ang katumbas ng N? Okay, so ang katumbas ng N ay 250 centimeter. Kaya ang kasagutan natin ay si Jen ay may natirang 250 centimetrong lubid matapos ibawas ang 1,800 centimetro na lubid para sa Math Olympics. Okay, para sa ika-4 na hakbang, balikan natin. I-check natin kung tama ating sagot sa pamamagitan ng pag-add or pag-plus ng sagot doon sa given na 1,800 cm na ibinawas doon sa lubid na 20.5 metro. Kaya magiging 250 cm plus 1,800 cm. So yan ay may kabuang 2,050 cm ang biniling lubid ni Jen para sa Math Olympics. So, ang kasagutan natin ay si Jen ay may natirang 250 cm lubid matapos ibawas ang 1,800 cm lubid para sa Math Olympics. Okay, may isa pang problem dito o suliranin. Tingnan natin ang larawan. Kung nakikita nyo ang larawan, ito ay iba't ibang laki ng lata ng pineapple juice. So, basahin lang natin ang suliranin. Si Billy ay inutusan ng kanyang nanay na bumili ng pineapple juice sa isang convenience store. Nakita niya ang iba't ibang pineapple juice na nasa lata. Tingnan ang larawang nasa kanan. Kung ikaw si Billy, alin sa mga pineapple na nasa lata ang bibilhin mo at bakit? Alin kaya dyan ang mas makakatipid ka o mas mura kapag binili mo? 1 liter na nagkakahalaga ng 100 pesos or 750 milliliter na nagkakahalaga ng 90 pesos or 500 ml na nagkakahalaga ng 60 pesos. Okay, so siguro may naiisip na kayo kung alin ang bibilhin niyo dyan. Tingnan natin kung tama ang inyong naiisip na bibilhin. Based dito sa making a table strategy. Sa making a table strategy, tingnan kung paano inilarawan at ipinakita ang paglutas ng isang suliranin na may kaugnayan sa pagsasali ng isang unit. So, para ipakita natin yung mga capacity ng mga item, 500 ml, 750 ml, at 1 liter. Ayan, so para 500 ml, ito ay may katumbas na unit sa ml na 500 ml at katumbas na halaga na 60 pesos at ang halaga ng pagbenta nito ay 60 pesos din. Para naman sa 750 ml, so unahin muna natin kunin yung 500 ml plus 250 ml. So ang kalalabasan nito ay 750 ml at ang katumbas na halaga nito, ang halaga ng 500 ml ay 60 pesos. So kukunin natin yung kalahating halaga ng 250 ml. Ng 500 ml na 250 ml kaya ito ay 30 pesos. So pagsasamahin natin ito ay mayroong kabuang 90 pesos at ang halaga ng pagbenta nito ay 90 pesos din. So para naman sa 1 liter, ito ay 500 ml plus 500 ml equals 1 liter. So yan ay 60 pesos plus 60 pesos dahil ang halaga ng 500 ml ay 60 pesos. So pagsasamahin natin, ito ay magiging 120 pesos. Ngunit ang halaga lang ng pagbenta nito ay 100 pesos. So tama kaya ang inyong sagot? Kung ang isinagot niyo ay 1 liter, so tama ang inyong kasagutan. Mas makatipid kayo ng 20 pesos. So, gamit ang talahanayan ng katumbas na halaga sa bawat 500 ml na pineapple juice, makikita na ang 1 litrong pineapple juice ay mas mababa ang halaga kung ikukumpara sa 750 ml at 500 ml na pineapple juice. Mas makatitipid kung ang bibilhin ay ang 1 litrong pineapple juice. Makatitipid si Billy ng halagang 20
pesos kung ang bibilhin niya ay ang 1 litrong pineapple juice. Ngayon, subukan naman natin gawin ito. Ayan, inilagay ni Dan at Alvin sa sasakyan ang isang kahon ng mga dilatan na may bigat na 15 kilograms. Dadalhin nila ito sa isang evacuation center para ipamahagi sa mga taong apektado ng bagyong Dante. Ilang gramo kaya ang katumbas na bigat ng kahon ng mga dilata na dadalhin sa evacuation center? So, isasalin natin ang kilogramo patungo sa gramo. Siyempre, gamit ang Polya's 4-step process, unahin natin ano ang itinatanong sa suliranin. Ano kaya ang sagot mo dyan? Sige, piliin mo ang tamang sagot. At kung ang sagot mo ay letter C, tama ka. Next, number 2. Ano ang mga datos na ibinigay? So, nakita niyo naman doon sa suliranin ang mga datos. Ito ay meron lamang na letter A, bigat na 15 kg na kahon ng dilata. At ang pangatlo, ano ang operasyong gagamitin? Okay, so alam mo na yan. So, kung ang sagot mo ay letter C, pagpaparami, ikaw ay tama. Number 4, ano ang pamilang na pangungusap o number sentence? Kaya ang tamang sagutan dyan ay letter A. Okay? At ang number 5, ano ang tamang sagot? Kaya ano ang tamang sagot doon? 50 kilograms equals to? Yes, letter A. Kung tama ang sagot mo, ito ay letter A, 15,000 gramo. Okay, tandaan natin. Maraming pamamaraan ang pwedeng gamitin sa paglutas ng isang suliranin na may kaugnayan sa pagsasalin. Maaaring gamitin ang making a table strategy at ang Polya's 4-step process, ngunit higit na mahalagang maunawaan mo ang bawat step nito upang matukoy mo ang tamang sagot sa suliranin at gayon din ang tamang pamamaraan ng pagsasalin. So gamit ang 4-step or Polya's 4-step process, ang unang hakbang ay unawain ang sitwasyon or understand the problem. Pangalawa, mag-isip ng plano or devise a plan. Number 3 is katuparan ang plano or solve. And number 4, balikang muli, look back and check. Ngayon, subukan nyo naman kung alam nyo paano sagutan ito. Para sa unang bilang, si Sharon ay gumamit ng 25 litrong tubig sa pagdidilig ng halaman at 30 litrong tubig sa paglilinis ng bahay. Ilang ml or mililitro na tubig lahat ang kanyang nagamit? Ayan, so ang katanungan or ang aalamin natin ay ano ang itinatanong sa suliranin ay ang katumbas sa ml or mililitro ng kabuuang dami ng tubig na nagamit ni Sharon. So, ano-ano ang datos na inilahad? So, ang mga datos ay 25 litrong tubig at 30 litro ng tubig. So, anong operasyon ang gagamitin natin dyan or operation that we are going to use? So, ang gagamitin natin ay pagdaragdag at pagpaparami. Okay, or addition and multiplication. Kasi i-add natin or pagsasamahin natin ang 25 litro ng tubig at 30 litro or litro ng tubig at pag nakuha na natin ang sum, ay isasalin na natin ito sa mililitro. Kaya ang magiging pamilang na pangungusap natin dyan ay 25 liters plus 30 liters, then multiplied by 1,000. Dahil ang katumbas ng isang litro sa mililitro ay 1,000. Okay, ano ang tamang sasagutan natin? So yan ay 25 litro plus 30 litro equals 55 litro. At 55 litro times 1,000 mililitro ay 1 litro equals 1,000 mililitro. So ito ay may kabuuang 55,000 mililitro. Okay, sumunod naman na problem, mayroon ng mga kasagutan dyan. So ito lamang ay gabay sa inyo para masagutan ninyo ang pagtataya. So tingnan nyo lamang itong halimbawa dito kung paano ito nasagutan. Dahil yan ay magbibigay gabay sa inyo upang makasagot kayo sa mga susunod na
gawain. Ito pa, meron pang isang suliranin na mayroon ding kasagutan na magbibigay gabay sa inyo para makapagsagot kayo. Okay? So ito ay inilahad upang mayroon kayong titingnan kung paano ito sinasagutan. So sundan nyo lamang ang process na to or yung hakbang na ito para sa paglutas ng suliranin upang masagutan ninyo ang pagtataya. So ayan, pinapakita dyan ang tamang kasagutan or ang solution. At syempre ang tamang kasagutan. Okay, ito na yung pagtataya. So, I hope na kaya nyo nang sagutan ito based doon sa mga halimbawa na ipinakita ni teacher. So, kayo ay gagabayan sa pagsagot nun para masagutan ninyo ang pagtataya. So, ito ay mayroong 5 items. So, basahin yung mabuti yan or pwedeng i-screenshot para may kopya kayo. Or kung hindi naman, balikan nyo na lamang ang video na ito. So, that is number 1 and 2. Next, number 3, may pagpipilian na po sa number 3. And the number 4, mayroon ding pagpipilian. So, basahin lang ng mabuti, unawain, at piliin ang tamang sagot. And number 5, so, basahin mabuti ang problem at piliin ang tamang sagot. Naipakita ni teacher yung sagot. But anyway, that is for you to check whether your answer is correct. Alright, so bukod doon sa pagtataya ay meron pa kayong sasagutan na takdang aralin. So ito ay medyo may twist, ano? So aalamin nyo dito kung paano nyo ito isosolve. Mukhang mayroon itong nakatagong katanungan or yung tinatawag natin na hidden question. So basahin mabuti, i-analyze para makuha ninyo ang tamang kasagutan. Ang sagot doon sa pagtataya at dito sa takdang aralin ay isusulat sa inyong kwaderno para ma-check ni teacher pagpasok ninyo sa classroom. Okay? So, happy learning and huwag magsawang mag-aral. Gawin lang ang best at syempre kung pagod na, magpahinga at balikan na lamang ito kapag ready ka na ulit magsagot at magbasa. So, for that, thanks for watching and God bless you. At sana ay hindi ka magsawang mag-aral. So, sana sipagan ka pa dahil marami ka pang pagdadaanan bilang isang batang mag-aaral.